Minsan na ba kayong bumili ng isinanlang gamit o interesadong bumili ng mga isinasanla umanong gamit o property? Maghinay-hinay po sa paggastos ng inyong pera sa mga ganitong bagay, lalo na kung ito'y nakita nyo sa social media. Dahil mahigpit na paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group, ilan sa mga ito ay peke. Ang ilan ay gagamitin ng social media para ipaalam sa mga tao na siya ay nagsasanla ng isa umanong property na kanyang pagmamay-ari, kahit na ang totoo ay naibenta na pala talaga ito, o kung minsan naman hindi alam ng buyer na sa maraming tao pala isinanla ito. Allegedly, itong certain properties sinasanla, only to find out na ang dami nyo palang pinagsanlaan. This is kung legitimate na siya yung may-ari. But there are also cases na hindi talaga legitimate na siya yung may-ari, na nabenta na, nagbayad na, nag-down. That's another case na parang minsan rente or something. Mag-a-advance ka ng 1 month or 2 months, ganon. For rent, minsan for rent. Ang mapapatunayang salarin sa sangla kolekta modus ay maaaring sampahan ng reklamong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code o yung swindling o estafa. Isa sa mga parusa ay ang pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 4 na taon kung ang halaga ng nakuha sa biktima ay mahigit 6,000 pesos hanggang 12,000 pesos. Pagkakakulong naman ng 4 na taon hanggang 8 taon kung ang halaga ng nakuha ng scammer ay mahigit 12,000 pesos hanggang 22,000 pesos. Kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ang mga maling gawain atin ang pansinin para hindi na ulitin sa DZRH. Hoy! Bawal yan!